nandito ako sa loob ng attic. Chine-check ko kung merong daga dito. Yan, isa rin to. Kasama to sa trabaho mo as pest control. Kaya kung ikaw magpe-pest control ka, kailangan mong gawin to. Pero hindi ko gusto to. Kailangan eh. Balahibo na lang yung natira. Patay na siya. Kasi nag-deploy ako ng mga poison. Sana matay na. Wala na. Wala na mga bagong droppings. So, solve na tong attic na to. Problem solved. Ay, maglinis muna tayo. Dahil sa insulation, ayan. Madumi na naman tayo. Isa rin yun sa medyo hindi ko gusto. Yung pag pumasok ka sa attic, sa ceiling. Kasi napakadilim eh. Baka iba yung makita mo. Pero nasanay na rin. Okay naman. Basta piniprepare ko lang yung sarili ko. Bago ako papasok, magbibilang muna ako ng 1, 2, 3, go. O, diba? Okay na ako nun. Parang bata eh. Kailangan lagi tayong malinis. Para naman kahit papano, presentable tayo sa mga kliyente natin. Alam mo naman, madumi na nga yung trabaho mo. Tapos magmumukha ka pang madumi. O, wala na. Okay. Okay na to. Pero FYI din, pwede mo naman tanggihan. Marami namang ibang RM eh. Pag hindi mo kaya yung mga ganun trabaho, pero technician ka na, pwede mo siyang tanggihan. Kasi alam mo naman dito sa Canada, kung alam mong hindi ka safe sa trabaho mo, pwede mo siyang tanggihan. Pwede namang gawin ng iba, 'di ba? Kasi tulad niyan, alam niyo si Ninong Ray, 'di ba? Nabanggit niya kahapon, nahulog siya sa hagdan. So siya, meron na siyang reason para hindi siya magtrabaho sa mga matataas. Actually, yung trabaho namin, more than 8 feet, pwede na naming tanggihan eh. O, diba? Okay na yun. Tita ni Shato, oh. Baka hingi nga nito. Can I have one of this? Yeah? Thank you. Yun. Guys, share ko lang. Ito nga pala yung tita ni Za. Siya yung kumuha kay Za. So, meron kasi siyang bagong store dito sa Kerrisdale. Yung mga taga rito, baka naman, pasyal naman kayo sa shop niya. Yung store niya is yung mga, ano bang tawag dito? Yung mga designer, kumbaga yung mga mamahaling gamit, second hand. So yan, kung naghahanap kayo, yung mga mahilig dyan sa mga designer bags, clothing, nandyan lahat. I-check nyo yung store niya. Yung pangalan ng store niya is Style Reissue dito sa Kerrisdale. Marami kang makikita doon. So sa mga next vlog natin, pupunta ako doon sa store niya. Ipapakita ko sa inyo yung mga mamahaling bag. Tulad nito, ayan, ito siya. Ayan, no? Chanel, Gucci, lahat nandito. Hindi ko expect makita ko to sa account ko kasi nagwo-work ako dito sa Kerrisdale area. So, ayan. So, ano siya? A guide to local shopping and events dito sa Kerrisdale. Nice! Siya pa talaga yung front magazine, no? Tita, oh! Bekena man! Hindi niyan alam na nakita ko to. Congrats, tita! Okay. Break lang tayo ng konti. Tikman natin yung binigay ng customer ko. Specialty daw nila to. Para lang siyang buko na may gelatin. Para siyang buko pandan natin. Galing to sa isang Thai restaurant eh. Okay. Well, sasabihin ako. I-address ko lang to dun sa mga nagbabalak, interesado na mag pest control dahil nakita nila yung salary ko noong 19. FYI lang po
baka naguguluhan po kayo, yung pong pinakita ko nung 19, yun po yung sahod ko nung 19 lang. So sasahod pa ako niyan sa 4 ng February. So sabi ko nga 4 and 19 yung sahuran namin. Yun, tapos yung pinakita ko sa inyong amount, pag na-hire ka na, pag nagtrabaho ka na as pest control, hindi naman agad-agad ganun yung sahod mo. Sabi nga namin, trabaho mo, negosyo mo. So parang bibigyan ka lang nila ng negosyo na walang puhunan. So yun, yung negosyo na yun, na yung rota na ibibigay nila sa'yo, ngayon ibibuild mo yun. Kaya palaki siya ng palaki kasi nakakakuha ka ng komisyon, lalo na dun sa mga production tsaka sales. Kaya dun lumalaki yung sahod mo. Huwag kayong mag-expect na pagpasok nyo pa lang sa pest control, agad-agad ganun na yung sahod nyo. Hindi, nasa sayo pa rin yun, diba? Tapos ano pa, yung mga nag-DM sa akin na interesado mag pest control, na sinisend yung mga resume nila sa akin, maghintay lang kayo kasi isisend ko sila sa company namin. Huwag kayong mag-alala kasi iniipon ko pa pero don't worry, this week isisend ko sila, isisi ko kayo para naman malaman nyo na sinend ko sa kanila, diba? Tapos guys, pag naman nakuha kayo, please lang, kung hindi nyo pala kaya yung trabaho, kahit 6 months man lang, diba? Para naman hindi ako masira sa company kasi ni-refer ko kayo, diba? Yun lang. Tsaka kasi may 1,000 din ako dun pag nakuha kayo sayang naman yun. Tiisin nyo na kahit 6 months lang okay? Sana makuha kayo at sana magustuhan nyo tong trabahong to. Add ko pa pala yung nag-comment din na pinakita niya yung hourly rate ng mga ibang pest control sa ibang probinsya. So yung sa amin po, hindi po kami kasi per oras, salary base po kami. So yun, para hindi rin po kayo maguluhan, meron ka ng sahod every 4 and 19th of the month. Kaya nga sinabi namin na hawak mo yung oras mo, diba? Kasi hindi kami talaga per oras. Minsan 5 oras, 6 na oras, 8 oras, yan. Iba-iba yung oras namin kada araw, nasa sayo, nasa diskarte mo kung ilang oras ka magtrabaho buong araw. Basta salary base po kami, yun na yung sahod mo the whole month, 4 and 19. Inuulit ko nga, yung 19, dun papasok yung mga commission mo. Kaya yung 19, mataas yung sahod mo. Yun, diba? Ay, tapos din. Late na naman tayo umuwi. Tapos umuulan pa. Kasalanan mo kasi to, Tyron. Kasalanan kasi marami pa tayong ticket. Ibig sabihin, marami pa tayong gagawin hanggang katapusan ng buwan. Ito yung sinasabi ni Kuya, yung isa sa dahilan kung bakit siya nag-resign. Dahil na-pressure siya. Pagpatapos na yung buwan, maraming ginagawa. Tulad nito, kasi first 2 weeks chill hanggang sa patapos na yung buwan, naipon yung trabaho mo. Ibig sabihin, marami kang gagawin. Kasi kailangan mo silang tapusin at the end of the month Tulad yan, may mga tickets pa akong mga 60 tickets. So ilang araw na lang, 6 days, not bad. 10 kada araw, pwede na yon. Hindi pa rin naman pala ako naghahabol. Okay pa, ibig sabihin okay pa. Minsan kasi yung tipong sarili mo lang yung pinipressure mo. Kasi kapag nakikita mo silang marami pa, parang feeling mo hindi mo sila matatapos. Pero natatapos naman. Pauwi na tayo. Ito yung sinasabi kong minsan 6 na oras, minsan 7 oras, 8 oras. Pero ngayon, nakailang oras tayo? 9 na oras. Diba? Walang OT-OT. Kasi nga salary base nga kami, diba? So walang OT-OT to. Pero sulit na sulit namin. Kasi doon pa lang sa komisyon, panalo na
Close your eyes. Open. Nabasa kagabi. Wala tayong pang-edit ngayon. Hindi ko alam kung makakapag-post pa ako. Fingers crossed. Sheesh! Traffic, man! Nakita mo, ilan na lang yung sayo? Traffic, oh. Saan dito? Set up lang tayo ulit ngayon ng bagong account. Ay, wala ako sa focus ngayon kasi iniisip ko yung laptop natin, men. Imagine, yung laptop na yun 2017 pa, bigay lang yun. Tapos eto, mukhang magre-retire na yata, pero wag naman sana. Medyo matagal pa yung buhay nun eh. Okay pa naman kasing pang edit. Pero hanggang ngayon, fingers crossed, sana okay siya mamayang pag-uwi natin. Bigas is the key, sabi nga nila. Pero ewan ko, sana nga lang talaga magiging okay ang lahat. The moment of truth. Gagana ba ang bigas dito sa Canada? On mo na. Apple! I see apple! Yes! Matatapos na ba ang daily vlogging? Abangan. Abangan. Ayun. Nag-open siya. Pwede pa. Ayun. Wait lang. Pwede pa, guys. Yes. Ibig sabihin, Go, go, go! Yeah! We're back! Close your eyes! Ay, wala pa! Close your eyes!